9 na taon na rin ang nakalipas, simula noong unang pumasok sa pro scene si Yeshu, at napanalunan ang unang kampyonato ng larong Glory. Makaraan ng 10 taon simula nung unang inilabas ang game na ito, ay sobrang popular na nito ngayon, at umaabot na sa 130 milyon ang players nito sa buong mundo. Sa loob ng halos mag-iisang dekada niyang pagiging pro player, ay marami na rin professional teams ang nabuo. Kung saan marami na ring pro players ang nakilala at sumikat. Ngunit si Yeshu lang ang binigyan ng title na alamat, at tinatawag din na Battle God. Nagawa niyang buhatin ang kanyang grupo ng 3 magkakasunod na taon upang maging kampiyon. Ngunit wala nang naging improvement ang kanyang mga kagrupo, kaya 6 na taon na silang sunod-sunod na natatalo, at ang kanilang team ay bumagsak na rin sa rankings. Kasalukuyang nagprapractice si Yeshu nang pumasok sa kanyang kwarto si Mucheng. Isang magandang dalaga na si Mucheng ngayon, at isa na rin siyang pro player. Sumali siya sa Excellent Era noong Season 4. Pumunta sila sa meeting ng Excellent Era, kung saan isinisisi ng ibang mga miyembro kay Yeshu ang 6 na taon na palpak na performance ng kanilang grupo dahil siya ang kapitan nito. Sinabi ng manager na napagdesisyonan na ng board na siya ay palitan. At ang ipapalit sa kanya ay si Sanxiang, siya ang Rookie of the Year noong nakaraang season. Si Sanxiang na ang magiging bagong leader ng Excellent Era, at siya na rin ang gagamit ng kanyang account na si One Autumn Leaf. Ito ang sikat niyang karakter na isang battle mage, na 10 taon niyang pinaghirapan. Subalit nakakontrata ito sa Excellent Era, kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay kailangan niyang ibigay ang account. Tinatawanan siya ni Sanxiang dahil nanginginig ang kanyang kamay. Sinabi niyang ipapakita niya sa lahat kung paano ang tunay na paggamit ng isang battle mage. Sinabi ni Yeshu na huwag niyang gamitin ang kanyang karakter kung magyayabang lang siya. Sinabi ng manager na dahil sa sitwasyon ng team, wala na silang maipapagamit na account sa kanya sa kompetisyon. Kaya simula ngayon ay magiging training partner na lang siya ng team. Ngunit ayaw ni Yeshu na maging reserba lang sa likod ng grupo. Kaya sinabi nitong gusto na niyang putulin ang kanyang kontrata. Pinigilan siya ni Mucheng. Ngunit inaasahan na ng manager ang sasabihin ni Yeshu, kaya naghanda na ito ng mga papeles. Sinabi niyang wala siyang babayarang multa sa pag-terminate ng kanyang kontrata, ngunit kailangan niyang i-anunsyo na siya ay magre-retiro. Sinabi ni Mucheng na masyadong brutal ang kondisyong ito. Dahil kung sasabihin ni Yeshu na siya ay magre-retiro ay 1 taon siyang mababan, at hindi pwedeng makalahok sa kompetisyon. Tatapusin nito ang professional career ni Yeshu, dahil kahit 25 pa lang siya, ang edad na ito ay matanda na para sa isang pro player. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang mag-alala at pinirmahan ang termination agreement. Lumabas na si Yeshu sa gusali ng Excellent Era. Hinabol siya ni Mucheng at tinanong kung bakit niya tinanggap ang kanilang kondisyon. Sinabi ni Yeshu na kahit siya ay isa sa malalakas na players ng Glory, sa mata ng Excellent Era ay wala na siyang halaga. Dahil hindi nila mapagkakitaan ang kanyang kasikatan, kaya kumuha sila ng bagong leader na handang tumanggap ng endorsement at commercials. Bukod pa rito ay umaasa ang Excellent Era, na dahil sa bago nilang leader ay mabibigyan nito ng bagong simula ang grupo upang makabalik sa tuktok ng pro scene. Tinanong ni Mucheng kung ano na ang kanyang gagawin. Sinabi ni Yeshu na magpapahinga muna siya ng 1 taon bago bumalik sa pro scene. Napadaan siya sa isang internet shop, at naisipan niyang magpalipas muna ng oras dahil sobrang lamig sa labas. Nang nagrenta siya ay naiwan niya ang kanyang ID. Nakita niyang may naglalaro ng Glory kaya naalala niya si Mucheng, dahil pareho sila ng nilalarong class na launcher. Ang player na ito ay si Chen Guo, at siya rin ang may-ari ng internet shop. Ngunit sobrang banban nitong maglaro, at 52 losing streak na. Sa sobrang inis ni Chen ay tumayo siya, at nalimutang i-log out ang kanyang account. Sinabi ng attendant na may gumagamit ng kanyang account. Kaya nagmadali siyang bumalik, dahil baka ninanakaw na ang kanyang mga equipments. Nakita niyang ginagamit ito ni Yeshu, at natapos nito ang kanyang losing streak. Sinabi ni Yeshu na nakakiu siya nang siya ay umalis, kaya nang magsimula ang laban ay ginamit niya ito. Tinanong ni Chen kung paano niya nagawang manalo, samantalang saglit pa lang siyang umaalis. Sinabi ni Yeshu na nagawa niya ito ng 40 seconds, at kung hindi malamig ang kanyang kamay ay baka 30 seconds lang. Inisip ni Chen na isa siyang professional player mula sa Excellent Era. Naisip niya na baka siya si Yeshu ang misteryosong player na hindi nagpapakilala. Lumapit ang attendant at ibinalik ang naiwang ID ni Yeshu. Bigla naman itong kinuha ni Chen. Ngunit nakita niyang iba ang spelling ng kanyang pangalan.
Sinabi ni Yeshu na nakita niya na nangangailangan sila ng bantay. Sinabi ni Chen na tatanggapin niya si Yeshu kung matatalo siya nito ng one-on-one sa Glory. Ngunit sinabi ni Yeshu na wala na siyang karakter dahil naibigay na niya ito. Sinabi ni Chen na kung gusto niyang magsimula muli ay mag-open ngayong gabi ang ika-10 server. Nagulat siya nang inilabas ni Yeshu ang first generation card. Ibig sabihin nito ay 10 taon ng player si Yeshu ng Glory, samantalang siya ay 5 pa lang. Sinabi ni Chen na tanggap na siya kung kaya niyang magbantay ng gabi at samahan siyang maglaro habang nag-asikaso ng mga customer. Dumating na ang oras ng pagbubukas ng ika-10 server. Ang mga players ay excited na, kaya nang mag-open ang server ay agad na gumawa ng karakter ang mga ito. Sinabi ni Chen na napakaraming tao, ngunit nagulat siya nang makita na hindi pa nakakagawa ng karakter si Yeshu dahil binabasa pa nito ang beginner's guide. Sinabi ni Yeshu na 10 taon nang siya ay huling gumawa ng account, kaya nakalimutan na niya ang mga nakasulat dito. Sinabi ni Chen na ordinaryong player lang pala siya, inakala niyang isa rin siyang professional player, kagaya ni Sumu Cheng at EQ na kanyang mga idolo. Napangiti naman si Yeshu nang marinig ito. Tinanong ni Chen Guo kung bakit siya ngumingiti. Sinabi ni Yeshu na siya si EQ, ngunit inisip ni Chen Guo na niloloko lang siya ni Yeshu, kaya sinabi niyang siya naman si Sumu Cheng. Nakita niya ang pangalan ng karakter ni Yeshu na Lord Grimm. Sinabi niyang ang ganda ng naisip niyang pangalan. Sinabi ni Yeshu na si Sumu Cheng ang nakaisip nito. Nainis na si Chen Guo dahil iniisip niya na nangungulit pa rin si Yeshu. Pumasok na si Yeshu sa laro at nakitang sobrang dami nga ng tao. Ginawa na niya ang mga beginner's quest at matapos nito ay kinuha niya ang isang sandata na nakatago sa isang chest. Makalipas ang 3 oras na paglalaro, ay naghilamos muna siya para ma-refresh. Pagbalik niya ay nakita niyang nakatulog na si Chen Guo. Bumalik na siya sa laro at naisipang sumali sa isang party para mag-boss hunt. Pumasok na sila sa Green Forest. Ang leader ng party ay si Sleeping Mon at tinuturuan niya ang mga newbie players. Nang lumabas na ang boss monster ay agad itong hinarap ni Sleeping Mon habang tinuturuan ang mga newbies. Ngunit nang pumasok na sa berserk mode ang boss ay nagkunwari na itong hindi niya matamaan ang boss monster upang mapunta sa mga newbies ang agro nito. Ngunit napansin ni Yeshu ang kanyang plano. Plano ni Sleeping Mon na pabayaang mamatay ang mga kaparty upang masolo niya ang boss drop. Kaya nang humingi ito ng heal sa kanya, ay pinabayaan siya ni Yeshu. Dahil alam niyang lilipat sa kanya ang agro ng boss monster, at siya naman ang hahabulin nito. Sinabi ni Sleeping Mon na ibibigay niya ang kalahati ng loot kung tutulungan siya ni Yeshu. Ngunit hindi pumayag si Yeshu, kaya unti-unting naubos ang buhay ni Sleeping Mon sa bleeding effect. Tawagin na natin si Yeshu sa karakter niya na Lord Grimm. Si Lord Grimm na lang at ang Midnight Cat ang natira sa loob. Nagising na si Chen at sakto na nakita niyang pinatay ni Yeshu ang Midnight Cat. Ito ang unang boss kill sa server 10. Paglabas ni Yeshu sa raid, ay sinalubong siya ng napakaraming spam message, na nagsasabing pinabayaan niya ang kanyang mga kaparty na mamatay upang masolo ang drops. Dahil siniraan siya ni Sleeping Mon sa world chat. Binaliwala naman ito ni Yeshu at sinubukan muli na pumasok sa raid. Ngunit ang tanging team na naghahanap ng kaparty ay ang grupo ni Sleeping Mon. Napilitan na silang tanggapin si Yeshu at pumasok na sila sa Green Forest. Natulala ang grupo nang makita nilang mag-isa niyang pinatay ang Midnight Cat. Kasunod nito ay pumasok naman ang grupo sa Spider Cave, kung saan tinambangan sila ng mga spider. Ngunit baliwala lang ito kay Yeshu. Kahit pa dinudumog siya ng mga monsters ay saglit lang niyang inubos ang mga ito. Nang lumabas na ang spider boss ay walang kahirap-hirap rin niya itong tinapos. Ang matindi pa rito ay wala ring ginawa ang kanyang mga kagrupo. Ang team din nila ang nakakuha ng unang first clear ng Spider Cave. Kaya dahil dito nakuha niya ang atensyon ni Blue River. Dahil muntik na nilang makuha ang first clear kung hindi lang nauna sila Lord Grimm ng 10 segundo. Iniisip nilang isa siyang pro player na naglalaro lang ng Smurf account. Kaya iniutos ni Blue River na alamin kung sino si Lord Grimm. Sa hindi nila inaasahan, ay may lumabas na hidden boss. Kaya kahit ayaw ni Sleeping Mon ay napilitan siyang ilipat ang party leader kay Yeshu dahil mas alam nito ang gagawin. Binigyan ni Yeshu ng command ang bawat isa base sa komposisyon ng kanilang grupo. At dahil sa kanyang mga direksyon ay nagtagumpay sila at napatay ang hidden boss.
Pinag-uusapan ni Blue River at ng kanyang mga kaklan kung bakit laging sinisiraan ni Sleeping Mon si Lord Grimm, samantalang madalas naman niya itong kasama sa party. Biglang may lumabas na anunsyo na nagsasabing nakakuha na naman ng first clear ang grupo nila Lord Grimm. Paglabas ni Lord Grimm ay nagulat siya sa rami ng friend request ni Blue River. Matapos niyang tanggapin ito, ay agad na nag-message sa kanya si Blue River. Sinabi niyang mula siya sa isang malaking clan na Blue Brook Guild, at ang kanyang tunay na account ay si Blue Bridge Spring Snow. Sinabi niya na kailangan nila ng tulong upang ma-first clear ang Frost Forest. Ngunit sinabi ni Lord Grimm na abala pa siya ngayon sa pa-level. Kaya nagkasundo na lang sila na talunin ang record ng fastest time clear, kapalit ng mga rare materials. Ngunit sobrang rare ng mga materials na hinihingi ni Yeshu. Bagamat nagulat si Blue River, sa bandang huli ay nagkasundo pa rin sila. Matapos nilang mag-usap ay natulog na si Yeshu. Kinagabihan nang siya ay magising, ay nagtataka siya kung bakit masyadong madilim ang computer shop. Ang lahat ng gamers ay seryosong nanonood ng broadcast. Inaanunsyo na pala ng excellent era ang pagretiro ni One Autumn Leaf. Ikinalungkot naman ito ng napakarami niyang tagahanga. Lumabas muna si Yeshu upang manigarilyo at nakita niyang umiiyak si manager sa sulok. Tinanong niya kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Chen na wala siyang puso dahil hindi niya nararamdaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yeshu na nararamdaman niya ang lahat, ito ang dahilan kaya umalis siya sa loob habang pinapakita ang tribute para kay Yekyu. Hindi alam ni manager na kung may taong higit na nasasaktan ngayon, ito ay walang iba kung hindi si Yeshu. Nang pumasok na sila sa shop ay masama pa rin ang loob ni manager. Sinabi niyang huwag siyang malungkot dahil kung nagretiro man si Yekyu, ay nandito naman si Yeshu. Mas nagalit pa si manager dahil iniisip niya na nagbibiro na naman si Yeshu. Pumunta na si Lord Grimm sa Frost Forest at nakipagtagpo sa mga miyembro ng Blue Brook Guild. Sinabi ni Lord Grimm na kung gusto nilang ma-break ang record, ay kailangan nilang magbago ng party lineup at tanggalin ang healer. Ikinagulat naman ito ng isa sa mga miyembro ng Blue Brook. Ngunit pinagbigyan nila si Lord Grimm at pumasok na sila sa loob. Sinabi ni Lord Grimm na kaya hindi na nila kailangan ng healer, ay dahil mas kailangan nila ng attacker upang mapatay ang lahat ng monsters ng isang iglap. Inakala naman ng grupo na nagbibiro lang siya. Ngunit sinabi ni Lord Grimm na sundan lang nila ang kanyang command. Unti-unti nang nagagalit si Blue River, dahil kagaya rin ng kanyang mga kagild hindi niya maintindihan ang diskarte ni Lord Grimm. Si Lord Grimm ay kasalukuyang napapalibutan ng mga monsters, kaya iniisip nilang katapusan na niya. Ngunit ginawa ni Lord Grimm ang Z-Shake upang maiwasang tamaan ng mga monsters. Nagulat si Blue River, dahil kahit ang leader ng Blue Brook ay hindi ito kayang gawin. Ang matindi pa rito ay gumagamit lang si Lord Grimm ng mga low-level skills, na tanging ang karakter na unspecialized lang ang makakagawa. Nagulat sila dahil hanggang ngayon, ay unspecialized pa rin si Lord Grimm. Ibig sabihin ay hindi pa rin siya kumukuha ng quest upang magpalit ng class. Sinabi ni Blue River na walang matinong player ang gagawa ng playstyle na ginagawa ni Lord Grimm. Habang sila ay namamangha sa ginagawa ni Grimm, hindi nila namalayan na ang mga monsters ay papunta na sa kanila. Natauhan lang sila nang biglang magbigay na ng command si Grimm. Agad naman nilang sinunod ang lahat ng kanyang sinabi. Nang dahil dito sila ay nagtagumpay, at nakagawa ng bagong record para sa fastest time clear ng Frost Forest. Ipinagmamayabang ni Blue River sa ibang mga guild, na si Lord Grimm ay miyembro na ng Blue Brook. Ngunit agad namang nag-leave si Lord Grimm nang matapos na nila ang Frost Forest. Kaya pinagtawanan siya ng kanyang mga kausap. Nakatanggap ng tawag si Chen mula sa kanyang kaibigan na si Tang Rou. Kaya nagmadali siyang sunduin ito. Nang makabalik sila sa computer shop, ay agad na humingi ng tulong si Chen na talunin ni Tang Rou ang isang player na hindi niya matalo. Nanalo naman si Tang nang walang kahirap-hirap. Napansin ni Yeshu na mabilis ang APM nito. Ngunit natigilan siya nang sabihin ni Tang Rou na masyadong madali ang larong Glory. Sinabi ni Chen na may isa pa siyang kakilala na sa tingin niya ay mahihirapan si Tang. Pinilit niya si Yeshu na labanan ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Yeshu na mas exciting ang laban kung may pusta kahit pang sigarilyo lang. Dito naranasan ni Tang na matikman ang mapait na pagkatalo. Sinabi ni Yeshu na mabilis ang kamay ni Tang, ngunit hindi lang ito ang importante sa larong Glory. Inisa-isa rin niya ang mga bagay na kailangan nitong i-improve. Biniro pa niya ito at sinabing kung gusto niyang manalo sa kanya, ay kakailanganin pa niya ng 100 taon. Ngunit hindi nagustuhan ni Tang ang kanyang biro,
at nagpatuloy pa ito sa pakikipagpustahan kay Yeshu. Kahit sunod-sunod na siyang natatalo, ay hindi niya magawang sumuko dahil sa kanyang pride. Sinabi ni Yeshu na itigil na nila ito kung ayaw niyang maipusta pati ang kanyang damit. Kaya kinurot siya ni Chen, at agad na niyakap ang kaibigan. Umalis na si Yeshu at sinabing ang Glory ay hindi ganun kadali kagaya ng kanyang iniisip. Dahil dito nabuo ang determinasyon ni Tang na talunin si Yeshu. Kaya humingi siya ng account kay Chen. Nilibre naman sila ni Yeshu ng merienda gamit ang perang napanalunan. Si Tang naman ay abala sa paggawa ng kanyang karakter. Pinangalanan niya itong Soft Mist, at sinabing gusto rin niyang maging unspecialized. Sinabi ni Chen na mahihirapan siya kung gagayahin niya si Yeshu. Dahil kakaiba ang sandata ni Yeshu, at nakadesenyo lang ito para sa kanyang playstyle. Nalungkot si Tang raw nang malaman ito, ngunit sinabi ni Chen na maaari naman siyang maging battle mage kagaya ng rank 1 player na si One Autumn Leaf. At kumpleto rin siya sa mga impormasyon tungkol sa kanyang class dahil tagahanga siya ni EQ. Narinig naman ni Yeshu ang kanilang usapan at sinabing siya na lang ang magtuturo kay Tang. Sinabi rin niya na marami siyang alam sa paglalaro ng Battle Mage. Sinabi ni manager na wala nang mas hihigit pang tutorial sa isinulat na Battle Mage guide ng rank 1 player na si EQ. Sinabi ni Yeshu na 9 na taon na ang guide na kanilang binabasa, at madami nang naging update sa laro, kaya gagawa na lang siya ng bagong guide para sa kanila. Habang naninigarilyo sa labas ay aksidente niyang narinig na lumabas na ang World Boss. Narinig din niya na may planong magtulungan ang 3 malaking guild upang makuha ang first kill nito. Habang nag-uusap ng gagawin ang malalaking guild, ay makikita naman ang isang brawler na nakikipaglaban sa boss monster. May 2 siyang kaparty, ngunit hindi sila makasabay sa kanya. Sa unang tingin ay akalain mong isang professional player ang brawler. Ngunit habang tumatagal ay makikita na isa rin siyang newbie, at wala pang diskarte. Bigla naman dumating si Lord Grimm at iniligtas ang brawler na si Steam Bun Invasion. Sinabi ni Grimm na isali siya nito sa kanilang party. At dahil sa mga direksyon ni Lord Grimm ay naging organisado ang galaw ng grupo, at unti-unti nilang napababa ang buhay ng World Boss. Hindi makapaniwala ang mga guild leaders na dahil lang sa pamumuno ni Lord Grimm, ang grupo ng mga baguhang players ay nagagawang makipagsabayan sa World Boss. At ang mas nakakabilib pa rito, ay napabagsak nila ang buhay ng World Boss sa puntong malapit na itong mamatay. Kaya nag-utos na ang mga guild leaders na sugurin ang World Boss. Sinabi ni Steam Bun Invasion na may malaking grupo ng players na papunta sa kanilang direksyon. Ngunit bago pa sila makalapit, ay pumasok na sa Berserk mode ang World Boss. Nagkaroon ng malakas na pagyanig sa loob ng sementeryo. Nagkabitak-bitak ang paligid dahil sa paggalaw ng lupa. Kasunod nito ay lumabas ang napakaraming zombies. Nagulat ang mga guild leaders sa nangyari, at inisip na maaaring nakagawa si Lord Grimm ng 200 hit combo, kaya pumasok sa Berserk mode ang World Boss. Sinabi ni Grimm na kailangan nilang tumakbo. Sumunod naman si Steam Bun Invasion at ang kanyang mga kaparty. Sinundan sila at hinabol ng World Boss, habang ang mga guild members naman ay sinalubong ng daang-daang zombies na lumabas mula sa lupa. Hindi makaalis ang 3 guild dahil sa rami ng mga zombies na umaatake sa kanila. Napansin ni Blue Raver na nawawala ang World Boss. Hindi nila alam na dinala ito nila Lord Grimm sa malayo. Nakita ni Steam Bun Invasion na may isang grupo ng players na papalapit sa kanila. Sinabi ni Lord Grimm na huwag siyang mag-alala at isali sila sa kanyang party. Sila pala ay sila Sleeping Mon at ang mga nakasama ni Lord Grimm sa loob ng Spider Cave. Dahil sa pagdating nila ay mas naging mabilis ang damage per second ng grupo laban sa World Boss. Sinubukan pang humabol ng malalaking guild, ngunit dahil sa bilis ng kamay ni Lord Grimm at kooperasyon ng buong team, ay hindi na nila nagawang makahabol pa. At nakuha na naman nila Lord Grimm ang first clear ng ika-10 server. Ito ang first clear ng World Boss na Blood Gunner. Paglabas ni Yeshu sa raid ay agad siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Blue River. Sinabi niyang papasok ulit sila sa Frost Forest at kung maaari ay samahan niya ulit ang kanyang clan. Ngunit tinanggihan siya ni Grimm at sinabing may appointment pa siya sa clan ng Tyrannical Ambition. Nagulat si Blue River nang marinig ito dahil isa ito sa mga kalaban nilang clan. Matapos nilang mag-usap ay tumayo muna si Yeshu. Bigla naman siyang nakarinig ng announcement. Sinabi ng system na ang guild na ng Excellent Dynasty ang bagong fastest time holder ng Frost Forest. Nagawa nila ito ng mas mabilis ng 7 minuto sa fastest time nila Lord Grimm. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Team Tyranny.
kung saan ang kanilang leader na si Han ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang kagrupo na si Zhang Xinji. Sinabi ni Xiang na base sa mga nakuha niyang impormasyon, tinulungan ni EQ ang Excellent Dynasty na makuha ang fastest clear ng Frost Forest. Tinanong ni Han kung ang Excellent Dynasty ay ang grupong ginawa ng Excellent Era sa ika-10 server. Kinumpirma ito ni Xiang, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay matagal nang terminated ang kontrata ni Yeshu sa Excellent Era, at kasalukuyan ng bumubuo ng grupo upang bawiin ang fastest time sa mga ito. Kinabibilangan ito ng 2 miyembro mula sa Tyrannical Ambition, isang brawler, isang battle mage, at isang launcher. Natuwa si manager nang makita na kailangan ni Yeshu ng isang launcher. Ngunit bigla siyang nagalit nang malaman na hindi siya ang launcher na tinutukoy ni Yeshu. Kinagabihan sa loob ng Happy Internet Shop. Ang mga gamers ay nakatutok sa live stream ng laban ng Excellent Era at 301 degrees. Si Sanxiang na ngayon ang gumagamit ng kanyang account na si One Autumn Leaf. Natutuwang ikinuwento ni Chen na napabagsak na ni Sanxiang ang captain ng kalaban. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang masyadong umasa dahil matatalo ang Excellent Era sa labang ito. Nagalit si manager at sinabing kahit magsama-sama pa ang 3 natitirang kalaban ni Sanxiang ay baliwala ito sa kanya. Dahil siya na ngayon ang Battle God at ang bagong may-ari ni One Autumn Leaf. Sinabi ni Yeshu na maaring mabilis ang kamay ni Sanxiang, ngunit nahulog na siya sa bitag ng kalaban. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa isang team battle ay ang kooperasyon sa mga kagrupo. At ito ang bagay na wala si Sanxiang. Makikitang nabaliktad na ang laban, at nahihirapan na ang grupo ng Excellent Era. Bigla namang nag-brown out kaya hindi na nila nakita ang mga sumunod na nangyari. Nalaman na lang ni manager na tama si Yeshu nang mabalitaan ang resulta ng laban. Kasalukuyan naman na nagbabantay si Tang at Yeshu nang pumasok sa internet shop ang 2 lalaki. Sila ang guild leader ng Excellent Dynasty, at ang vice captain ng Excellent Era. Makikita na pareho silang lasing, at hinaharas ang magandang bantay na si Tang. Nagulat si Hao nang makita si Yeshu. Minaliit niya si Yeshu, at tinanong kung kasya ba ang kita niya rito para makabili ng kanyang sigarilyo. Sinabi ni Hao na dito na lang pala nagtatrabaho ang dati nilang kapitan, na walang ibang ginawa kung hindi siya ay pagalitan. Tumayo si Yeshu at isa-isang sinabi ang mga kapalpakan na ginagawa nito sa grupo. Katulad na lang ng nangyari sa huli nilang laban. Bilang vice captain hindi man lang niya pinigilan si Sanxiang, nang ito ay nagpasikat na makipaglaban ng 1 versus 3. Nagalit si Hao at hindi nakapagsalita. Sinabi ni Yeshu na hindi sila tumatanggap ng nakakainom sa computer shop, at ipinaalala na sila ay mga public figures, at kung gagawa sila ng gulo ay siguradong may makakakilala sa kanila at masisira ang kanilang pangalan. Lumipat ang eksena sa loob ng game, kung saan ang grupo nila Yeshu ay naghahanda ng pumasok sa Frost Forest. Kabilang dito ang 2 miyembro mula sa Tyrannical Ambition, si Steamed Bun Invasion, at ang battle mage ni Tang na si Soft Mist. Nagulat si Cold Knight dahil 2 newbie ang kanilang makakasama. Sinabi nitong ang record ng Excellent Dynasty ang kanilang kukunin, ngunit 2 baguhang players ang isinama ni Lord Grimm. Habang nagrereklamo si Cold Knight, ay dumating naman si Cleansing Mist. Siya ang launcher na sinasabi ni Lord Grimm na kanyang kakilala. Pumasok na sila sa Frost Forest at nagulat si crowd lover sa bilis ng APM ng mga newbies. Halos maning-manilang sa kanila ang mga kalaban. Sinabi ni Lord Grimm kay Tang at Steam na umikot pa at ipunin lahat ng monsters. Hindi pa rin makapaniwala ang mga miyembro ng Tyrannical Ambition na 2 newbies ang kasama nila. Idagdag pa rito ang hindi kilalang launcher na napakahusay kumilos. Sobrang dami ng nahakot nilang monsters, at napapaligiran na sila. Gumamit si Cleansing Mist ng delivery gun, at napatay ang karamihan sa mga ito. Ang delivery gun ay isang launcher skill na napakahirap gawin, kaya naghinala si crowd lover na isang professional player ang gumagamit kay Cleansing Mist. Hindi naman siya nagkamali ng hinala, dahil sa sumunod na eksena ay ipinakita na si Mo Cheng ang gumagamit nito. Sinabi ni Yeshu na iwasan niya munang gumamit ng mga professional moves, upang hindi sila makilala. Nangako naman si Mo Cheng na hindi na niya ito gagawin. Paglabas nila ng Frost Forest ay sinabi ni Yeshu na pag-aralan nila ang mga key pointers. Tinuruan niya si Tang upang mas maging mahusay sa kanyang battle mage at sinabihan si Steamed Bun na mag-focus muna sa kanyang equipments. Ini-upgrade rin ni Yeshu ang kanyang sandata upang paghandaan ang muli nilang pagpasok sa Frost Forest. At kagaya nga ng inaasahan natin, nakuha nila Yeshu ang fastest time clear ng Frost Forest.
Ngunit hindi ito nagtagal, at nakuha ulit ng Excellent Dynasty. Dahil kumuha sila ng mga professional players, upang ipiloto ang kanilang mga accounts. Tinanong ni Tang kung kailan nila kukunin muli ang record. Ngunit sinabi ni Yeshu na hindi na ito mahalaga dahil nag-level 25 na sila. Makikita naman na bad trip pa rin si Hao, ang vice leader ng Excellent Era. Ito ay dahil sa nangyari noong isang gabi, at sobrang inggit pa rin siya sa mga achievements ni EQ. Kaya nang malaman niya na si Lord Grimm ng Server 10 ay maaaring si Yeshu, ay tinulungan niya ang Excellent Dynasty at gumawa ng bagong account upang mang-espiya at alamin kung siya nga ba si Yeshu. Ngunit hindi siya tinanggap ni Yeshu, kaya hinamon na lang niya si Yeshu sa isang friendly duel. Hindi rin niya ito tinanggap at sinabing si Steam Bun Invasion na lang ang kanyang kalabanin. Galit na galit si Hao dahil hindi umubra ang pagpapanggap niya. Kaya pinagbigyan na niya si Steam Bun Invasion at 5 beses na nagpatalo upang hindi ma-expose na isa siyang pro player. Dahil dito nakuha niya ang tiwala ni Steam Bun Invasion at isinali siya sa party para sa fastest time clear ng Blood Gunner. Gumawa si Yeshu ng bagong plano upang mas mapabilis ang kanilang oras. Masyado namang naging abala si Hao sa Server 10 at nakalimutan na niyang may laban siya ngayong gabi. At dahil sa hindi siya nakapaghanda, pinaglaruan lang siya sa laban at pinaulanan ng napakaraming trash talk. Nang gabing yon ay nakuha nila Yeshu ang fastest time clear ng Blood Gunner. Ngunit hindi rin ito nagtagal at naagaw na naman ng Excellent Dynasty. Kinopya nila ang plano ni Yeshu at dahil sila ay mga professional players, natural lang na mas mabilis nila itong magagawa. Tinanong ni Tang kung bakit hindi siya nagulat nang maagaw sa kanila ang record. Bigla namang nag-message si Hao at nagkunwari. Tinanong niya kung paano nakuha ng Excellent Era ang fastest time na matagal nilang pinagplanuhan at pinaraktis. Sinabi ni Yeshu na ito ay dahil sinadya mong maging pabigat noong kasama mo kami, Liu Hao. Nagulat si Hao kung paano siya nakilala ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-train sa'yo. Bigla namang may dumating na misteryosong lalaki sa harap ng internet shop. Bumati siya kay Yeshu at sinenyasan siya ni Yeshu na dumiretso na sa loob. Siya pala ay ang professional player na si Huang Shoushan. Siya ang player na bumugbog kay Hao noong huli nilang laban. At siya rin ang rank 1 swordsman ngayon sa Glory. Pumasok na sila sa laro at gumamit siya ng Smurf account na may pangalang Flowing Tree. Nag-iisip sila ng paraan kung paano nila mas mapapabilis ang time clear. Nakita nilang maaari nilang itrap ang mga monsters sa pagitan ng cliff upang magsama-sama sila at mapabilis ang pagpatay sa mga ito. Dahil kagrupo na nila si Huang, at sa epic equipment na nakuha niya noong nag-fastest clear sila kasama si Hao, ay sigurado si Yeshu na magagawa nilang talunin ang oras ng Excellent Dynasty. Nagulat na lang si Hao nang makita na nakuha na nila Yeshu ang fastest time clear ng Blood Gunner. Kaya agad niyang tiningnan kung sino ang mga kasama ni Lord Grimm. Nang makita niya na isang swordsman ang bago nilang kasama, si Huang Shoushan agad ang pumasok sa kanyang isip. Agad naman na naghamon ng PvP si Huang kay Yeshu. Sa hindi nakakaalam sobrang adik ni Huang sa PvP, at ito ang ginamit ni Yeshu upang pumayag si Huang na samahan sila sa fastest time clear. Kaso nga lang ay sobrang ingay nitong maglaro at napaka-trash talker, kaya isa-isa na silang umalis. Tinanong ni Huang kung bakit nagretiro agad si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na maraming dahilan. Isa na rito ang hindi kagandahang performance ng kanyang team ng mga nakaraang taon. At dahil siya ang leader ng grupo, sa kanya ibinuhos ng team ang lahat ng sisi. Sinabi ni Huang na siguro ay may kinalaman si Hao sa nangyari upang maisalba ang kanyang sarili. Dahil sa itsura pa lang ng taong yon, ay mukhang hindi na siya gagawa ng mabuti. Sinabi rin ni Huang na dapat ay hindi na siya nagretiro. Maaari naman siyang lumipat sa ibang team dahil siguradong may kukuha sa kanya. Sinabi ni Yeshu na ginawa niya ito para kay Su Mocheng. Dahil kung lilipat siya ng team ay siguradong susunod si Mocheng at magmumulta siya ng malaki sa kanyang kontrata. Tinanong ni Huang kung ilang taon pa ang kontrata ni Su Mocheng. Sinabi ni Yeshu na 1.5 na lang. Natuwa naman si Huang nang marinig ito. Bago siya umalis ay sinabi nitong siguraduhin mong babalik ka sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na makakaasa ka. Lumapit siya kay Huang at inabot ang kanyang kamay. Sabay sabi ng hindi ka pabayad sa iyong PC rental. Nag-uusap sa isang group chat ang mga guild leaders ng Server 10. Pinag-uusapan nila ang pagdami ng mga hindi kilalang players na sobrang huhusay sa kanilang server.
Nagtataka sila kung bakit tahimik ang leader ng Herb Garden. Kasalukuyan pala itong nagmamasid sa grupo nila Lord Grimm. Kasalukuyang nag-ensayo sila Steam Bun, Sleeping Mon, Seven Fields, Tang, at Lord Grimm. Napansin nila na nagmamasid sa kanila ang leader ng Herb Garden. Sinabi ni Yeshu na kanina pa niya napansin ito, at pabayaan na lang dahil wala naman siyang ginagawa. Ngunit bigla itong sumugod at inatake sila Tang. Sinubukan ni Steam Bun na atakihin ito, ngunit masyado siyang mabilis at agad na nag-counter-attack. Sinabi ni Seven Fields na mas mabilis ang kamay ni Plantago kesa kay Tang at Steam Bun. Kaya humarang na si Grimm upang iligtas ang dalawa. Nagulat siya kay Lord Grimm, kaya sa kanya na ito nag-focus. Sobrang tindi ng sabayan nila, at napakabilis ng kanilang mga kilos. Walang gustong magpatalo sa dalawa, at patindi ng patindi ang kanilang laban. Ngunit sa bandang huli, ay si Lord Grimm pa rin ang nanalo, at napabagsak niya ang leader ng Herb Garden. Tinanong ni Seven Fields kung malakas ba si Plantago Seed. Sinabi ni Grimm na account lang ni Plantago ang kanilang nakalaban, ngunit ibang tao ang gumagamit nito. Tinanong ni Sleeping Mon kung sino ito. Sinabi ni Grimm na baka magulat kayo kung malalaman nyo na si Wang Jexi ang nakalaban nyo. Si Wang Jexi ang guild leader ng Tiny Herb at tinatawag rin na The Magician. Sa buong historya ng Larong Glory, may 5 titles lang na ibinigay sa 5 pinakamalalakas na players nito. Ito ay ang Battle God, King of Fighting, Sword Saint, Magician, at ang Great Gunner. Sa training room ng Tiny Herb, sinabihan ni Wang Jexi si Gao na bigyan ng mga account sa ika-10 server ang kanilang reserve team. At inutusan ang mga ito na hantingin si Lord Grimm. Pumasok na sila sa laro at hinanap nila si Lord Grimm sa Desolate Lands. Sinabi ni Cloudy Heaven na hindi niya maintindihan ang utos ng kanilang guild leader. Dahil kahit sila ay mga reserba lang, sila pa rin ay mga professional players, at siguradong walang kalaban-laban ang player na hahantingin nila. Sinabi ng pinakabaguhan sa grupo na nakita na niya si Lord Grimm. Sinabi ni Gao Yingji na papunta na sila. Ngunit dahil kumpiyansa si Cloudy Heaven na isa siyang professional player, ay agad silang sumugod ni Ifan kay Lord Grimm. Ngunit ginawa ni Lord Grimm ang Z-Shake upang makaiwas, kaya ang tinamaan ni Cloudy Heaven ay ang kanyang kakampi. Kasunod nito ay ginawa ni Grimm ang Vanishing Step upang i-knock up ang kalaban, at sunod-sunod na atakihin ang blind spots nito habang nasa ere. Nagulat si Ifan dahil gumamit rin si Lord Grimm ng Heaven Array upang tapusin si Cloudy Heaven. Siya naman ngayon ang sinugod ni Lord Grimm. Napabilib si Grimm sa kanyang kilos at sinabing mayroon siyang potensyal. Dumating na si Wang at ang iba pang miyembro ng Tiny Herb. Sinabi niyang ang training nila ngayon ay ang patayin si Lord Grimm, ang pinakamalakas na world boss ng Larong Glory. Hindi nila maintindihan ang sinasabi ng kanilang leader. Sinabi ni Wang na 80% siyang sigurado na si Lord Grimm ay walang iba kung hindi ang Battle God na si EQ. Sa mga sumunod na araw ay ipinagpatuloy ng Tiny Herb ang paghunting kay Lord Grimm. Naumay na si Lord Grimm sa mga nangyayari kaya sinabi niya na napaka-boring nilang kalaban. Kaya para matapos na ang lahat ay kakalabanin niyang mag-isa ang lahat ng online sa kanilang clan. Sinabi ng mga miyembro ng Tiny Herb na masyado siyang mayabang. Sinabi ni Wang Jexi na masyadong malaki ang tiwala niya sa sarili. Tinanong ni Grimm na bukod sa'yo, sino pa sa kaklan mo ang nakipaglaban na sa totoong unspecialized character? Tinanggap nila ang hamon. Hindi nila alam na nahulog sila sa bitag ni Grimm. Sinugod na ng buong clan si Lord Grimm. Nang malapit na sila sa kanya, ay tumakbo lang siya at nagpahabol. Sumunod silang lahat ngunit agad siyang nawala. Sinubukan pa nilang hanapin siya sa paligid ngunit hindi na siya makita. Napansin ng pinakabatang miyembro ng grupo na offline na si Lord Grimm. Kaya galit na galit sila dahil napaglaruan sila nito. Habang nag-uusap-usap ang grupo ay dumating sa kanilang gitna si Tang. Tinanong nila kung sino siya, ngunit ang boses ni Grimm ang kanilang narinig. Sinabi niyang kung gusto talagang makipaglaban ng Tiny Herb ay sa arena sila magkita. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan muna nilang talunin si Soft Mist bago siya makalaban. Natalo agad si Tang ng unang professional player, ngunit hindi siya nalungkot at mas nabuo pa ang determinasyon na paghusayin ang sarili. Pumasok na sila sa room kung nasaan si Grimm. Ngunit ang arena ay nakaset sa gambling mode, kung saan ang players ay kailangang tumaya ng materials bago lumaban. Sinabi ni Plantago na mauubos ang materials ni Grimm. Ngunit nakita niyang natalo agad ang isa sa malakas nilang player.
3 minuto na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin natatapos ang laban ni Ifan at Tang. Naiinip na sa paghihintay ang mga senior members ng kanilang clan. Pinag-uusapan na nilang alisin siya sa grupo at palitan ng mas mahusay. Nang matapos ang kanilang laban ay agad siyang pinagalitan at sinabihan na miyembro ka ba talaga ng Tiny Herb. Inabot ka na ng siyam-siyam bago matalo ang isang rookie. Nang magkaharap na sila ni Grim ay tinanong siya nito kung bakit assassin ang kinuha niyang class. Sinabi ni Grim na mas mailalabas mo ang iyong potensyal kung Host Blade ang gagamitin mong class dahil mas angkop ito sa iyong playing style. Nakita kong mahusay ang iyong observation at team cooperation, kaya alam kong bagay sa iyo ang isang Host Blade. Napansin naman ni Wang Jieqi si Tang. Sinabi niyang kahit madalas itong natatalo, ay pinapahirapan naman nito ang mga professional players. Mabilis rin ang kanyang kamay at hindi basta-basta sumusuko. Kinausap niya si Tang pagkatapos ng kanilang laban. Kasunod nito ay sila naman ni Grim ang nagharap. Sumugod agad si Wang, ngunit mabilis itong naiwasan ni Grim. Si Grim naman ang sumunod na umatake, at pinaulanan ng bala si Wang. Nagpatuloy pa ang mabibilis nilang palitan, hanggang sa pinatamaan ni Lord Grim ang isang poste, kaya napalibutan ng apoy ang arena. Gumamit naman ng yelo si Wang upang labanan ang apoy na ginawa ni Grim. Nagpatuloy pa sila sa kanilang laban, at makikitang napakabilis ng kamay nilang dalawa. Kaya grabe na lang ang pagkamangha ng mga miyembro ng Tiny Herb at ni Tang. Sobrang intense ng laban nilang dalawa, at sa sobrang dikit ng laban ay hindi mo na malalaman kung sino ang maaring manalo. Sa bandang huli ay walang nanalo sa kanilang dalawa dahil tabla ang naging resulta ng laban. Nagpasalamat si Grim at sinabing kung gusto pa nilang makipaglaban sa susunod, ay walang problema basta sa parehong kondisyon pa rin. Sinabi ni Wang na masyado siyang ambisyoso, dahil kaya gamble match ang kanyang gusto ay upang makaipon siya ng materials para sa kanyang binubuong weapon. Napansin din ni Wang na sinasanay niya si Tang, kaya niya ito unang ipinahaharap sa mga pro players. Sinabi ni Yeshu na pareho lang tayo na sinasanay ang mga rookies. Sinabi ng isang miyembro ng Tiny Herb, na kung gumagawa ng bagong sandata si Yeshu, at may sinasanay siyang mga newbies, ay siguradong babalik ito sa professional scene. Sinabi ni Wang na kung anuman ang intensyon ni Yeshu, ay hindi natin maaaring ipagsawalang bahala. Kaya kailangan niyong mas pagbutihan ang training upang makuha natin ang kampyonato. Tinanong ni Tang si Yeshu kung ano ang pakiramdam na maging isang professional player. Inimbitahan kasi siya ni Wang na sumali sa kanilang training camp, ngunit tinanggihan niya ito. Tinanong ni Yeshu kung nag-enjoy ba siya sa paglalaro ng Glory. Sinabi ni Yeshu na pareho lang ang pakiramdam kung naglalaro ka man ng professional o hindi. Ang mahalaga ay masaya ka sa iyong ginagawa. Makikita naman si Ifan na gumawa ng bagong karakter na isang Host Blade. Kinabukasan sa internet shop ay may pumasok na isang malaking lalaki na dilaw ang buhok. Muntik na siyang palayasin ni manager dahil inakala niyang isa itong basagulero. Tinanong niya kung andito ba si Lord Grim. Sinabi niya na siya si Steamed Bun Invasion at biglang niyakap si Yeshu nang makita niya ito. Sa loob ng game naging usap-usapan ang pagtulong ni Lord Grim sa Full Moon Guild na makakuha ng record. Sinabi nilang ang hiningi lang niya ay 4 na Scarlet Materials. Nagulat sila dahil sobrang mura lang nito. Kaya ang mga guild leaders ay nagpataasan ng offer kay Grim upang tulungan sila nito. Ngunit hindi ito tinanggap ni Lord Grim. Kasunod nito ay ini-announce na ng system na nakuha ng Full Moon Guild ang record ng Desolate Lands. Nang makalabas sila sa raid ay pumunta muna sila sa bayan upang bumili ng mga equipments para kay Steamed Bun at Tang. Pumunta naman si Blue River sa Heavenly Domain upang makipag-usap sa kanilang guild leader na si Liang Yichun. Pinag-usapan nila si Lord Grim at ang mga record na ginagawa nito sa ika-10 server. Sinabi ni Poplar Beach na siguro ay mahihina lang ang mga player sa server 10, kaya palaging nasa leaderboard ang pangalan ni Lord Grim. Kaya sinabi niya sa kanilang leader na dayuhin nila ang server 10 upang kunin ang mga records doon. Sinabi ni Liang kay Blue River na maghanda ng mga accounts para sa kanila. Nakaramdam si Steamed Bun Invasion na may sumusunod. Sinabi ni Tang na wala naman siyang napapansin. Tiningnan ni Steamed Bun Invasion ang paligid at sinugod ang player na palapit sa kanila. Ito pala ay si Ifan, gamit ang bagong gawa niyang karakter na Ghost Blade. Agad niyang binati si Lord Grim nang makita niya ito. Natuwa naman si Yeshu at sinabing ang bilis niyang nakapagpa-level. Nagtaka si Steamed Bun Invasion dahil ngayon lang sumablay ang kanyang hinala.
Sinabi ni Yeshu na hindi siya nagkamali dahil napapaligiran sila ng mga players na may masamang intensyon. Agad silang sinugod ng mga players na walang guild. Habang ang tatlong malalaking guild naman ay nanood lang at iniisip kung sino ang mga sumusugod. Ang grupo naman nila Yeshu ay patuloy na nakikipaglaban sa mga hindi kilalang players. Nagulat si Steam Bun Invasion dahil biglang lumakas ang attack niya at mas bumilis ang kanyang kilos. Sinabi ni Yeshu na dahil ito sa buff ng Ghost Blade ni Ifan. Tuwang-tuwa sila Steam Bun sa buff ni Ifan, kaya binugbog nila ang mga players na umambush sa kanila. Ngunit patuloy pa rin sa pagsugod ang mga kalaban, mabuti na lang at kasama nila si Ifan, kaya mabilis nilang naubos ang mga ito. Nagulat ang mga nanonood na mga guild leaders, at nagtaka kung bakit lahat na lang ng nakakasama ni Lord Grimm ay mahuhusay na players. Kalaunan ay may umatake sa kanilang Blade Master. Sinabi niyang si Lord Grimm ang kanyang puntirya, kaya umalis ka sa harap ko. Tinanong ni Steam Bun Invasion kung sino siya. Sinabi niyang siya si Poplar Beach. Siya ang mayabang na player na nakausap kanina ni Blue River. Ngunit hindi man lang siya nakapalag kay Steam Bun. Dumating naman si Liang ang leader ng Blue Brook Guild. Sinabi niyang pumunta sila rito upang kunin sa kanila ang record ng Desolate Lands. Tiningnan ni Grimm ang nagawa nilang record, at nakita niyang wala doon ang pangalan ni Blue River. Sinabi niyang kung record talaga ang habol niyo, ay dapat si Blue River ang inyong sinama kaysa kay Poplar Beach. Dahil ang skills ni Blue River ay mas angkop para sa team play, kaysa kay Poplar Beach na puro pang PvP. Nagalit si Poplar Beach nang marinig ito, at nag-spam ng duel kay Grimm sa World Chat. Lumipat ang eksena sa loob ng HQ ng Excellent Era. Makikita ang leader ng Excellent Dynasty na galit pa rin kay Yeshu. Bukod kasi sa nabawi nila Yeshu ang record sa kanila, ay hindi pa rin niya malimutan na hindi tinanggap ni Yeshu ang kanyang application sa Excellent Era. Sinabi niyang hindi sapat ang mapatay lang si Yeshu sa laro. At kung gusto talaga nilang pabagsakin si Yeshu, ay kailangan rin nilang ubusin ang buong grupo nito. Makikitang inad niya sa friend list ang mga leader at mga miyembro ng malalaking clan. Lumipat naman ang eksena kung saan nag-uusap si Yeshu at Ifan. Sinabi niyang kaya nilang talunin ang record na ginawa ng Blue Brook. Dahil nakagawa siya ng plano na sumisentro sa kanyang Ghost Blade character. Nagulat naman si Ifan at sinabing hindi pa siya pamilyar sa paggamit ng Ghost Blade. Sinabi ni Yeshu na naniniwala ako sa iyong kakayahan. Tandaan mo na isa ka ring professional player. Kagaya ng inaasahan natin, nakuha na naman nila Yeshu ang record. Pagkatapos nito ay tinanong niya si manager kung maaari niyang magamit ang kanyang account na si Chasing Haze. Pumasok siya sa arena ng Heavenly Domain kung saan ay nakalaban niya si Poplar Beach. Nagulat si manager sa galaw ng professional player at sinabi kay Yeshu na mag-ingat. Ngunit alam naman natin na balewala ito kay Yeshu. Nagulat si Poplar Beach sa mga atake ni Chasing Haze. Nagulat rin si manager na magagawa pala ito ng kanyang karakter. Sumugod na nang malapitan si Poplar Beach. Natakot naman si manager dahil mahina ang mga launcher sa close range fight. Mas nagulat pa siya nang makitang inihagis ni Yeshu ang kanyang sandata. Mabilis naman na naiwasan ni Yeshu si Poplar Beach at agad na nag-counter-attack. Ninak up niya si Poplar Beach at kasunod nito ay sinambot niya ang hinagis na sandata at walang habas na pinagbabaril ang kalaban. Sa galing ng ginawa ng launcher, ay naging usap-usapan ang kanilang laban sa lahat ng server. Sa loob ng headquarters ng Blue Rain Guild, makikita ang dalawang player na inaanalisa ang naging laban ni Poplar Beach at Chasing Haze. Sinabi nilang nakakabilib ang ginawa ng launcher dahil binitawan nito ang kanyang sandata upang mapabilis ang kanyang kilos. Agad nilang naisip na isang pro player ang gumagamit nito dahil sa kalkulado niyang mga kilos. Makikita naman nakatabi nila si Huang Shaochan at nakikinig. Nasamid siya nang mapagtanto nila na si Lord Grimm ang may gamit kay Chasing Haze. Ang dalawang player na nag-uusap ay ang guild leader ng Blue Rain na si Yuan Chao, at ang guild leader ng Blue Brook na si Liang. Tinitingnan nila ang mga record na nagawa ni Lord Grimm. At inalisa ang team composition ng kanyang mga party. Sinabi nilang meron siyang 4 na regular na kasama, at may ilang players na minsanan lang. Tinanong niyo kung saan papunta si Huang Shaochan. Sinabi niyang lumapit siya rito dahil may itatanong siya sa kanya. Sinabi niya na ang isang record nila Grimm ay nagawa noong panahon na magkalaban ang team nila at Excellent Era. At ang vice leader nilang si Hao ay parang wala sa kanyang sarili.
Marahil ay naging abala ito sa pagkuha ng record kasama ni Grimm. Sinabi ni Huang Shouxian na baka coincidence lang ang nangyari. Ngunit sinabi ni Wen Zhao na ninakaw ng player na si Hatred Sword ang diskarte ni Grimm dahil 3 beses nila itong nakasama. Marahil ay upang pag-aralan ang gagawing diskarte ni Grimm. At matapos niya itong malaman ay kinopya nila ito kaya naagaw nila agad ang record. Kaya nang sumunod na pasok nila Lord Grimm ay wala na si Hatred Sword at si Flowing Tree na ang kanilang kasama. Napaka-imposible lang na may makukuha agad silang kapalit na player na walang guild ngunit napakahusay sa isang bagong server. Nangangahulugan lang na si Hao ay si Hatred Sword. At nang malaman na niya ang stratehiya ni Lord Grimm, ay ginaya nila ito upang makuha ulit ng Excellent Dynasty ang kanilang record. Sinabi ni Huang Shouxian sa kanyang leader na hindi tayo makakasigurado sa nangyari. Sinabi naman niyo na sa laban nila sa Excellent Era, ay mapapansin mo sa replay na ang galaw ni Hao ay mga moves ng isang berserker kahit pa isang spellblade ang kanyang karakter. Nagkataon lang din kaya na berserker ang class ni Hatred Sword. Kung hihimayin pa natin mapapansin mo na ang target ni Hatred Sword ay si Lord Grimm. Marahil ito ay dahil sa inggit o maaaring dahil sa pangamba. Kaya gumawa siya ng account upang espiyahan ang kalaban at makumpirma ang kanyang hinala. Nagulat ang leader ng Blue Brook dahil kahit ang iniisip ni Hao ay kanyang naanilisa. Sinabi niyo na sa makatuwid maaari nating masabi na si Lord Grimm ay si EQ. At ang swordsman na si Flowing Tree ay si Huang Shouxian. Gusto pa sanang magdahilan ni Huang, ngunit sinabi niyo na nangyari ang record ni Flowing Tree noong gabi na siya ay lumabas makatapos ang laban nila sa Excellent Era. Wala nang maidahilan si Huang kaya umamin na siya. Tinanong niyo kung ano pang mga impormasyon ang hindi pa niya alam kay Yeshu. Sinabi ni Huang na si Yeshu ay isang unspecialized class. Ang kanyang sandata ay nakadisenyo para sa lahat ng propesyon. At ang attack power nito ay katumbas ng isang silver equipment. Natuwa si Yu Wenshou nang marinig ito. Sinabi niyang parang makakakita tayo ng totoong unspecialized class. Lumipat ang eksena sa loob ng internet shop, kung saan si Tang at manager ay may binabasang article tungkol kay Lord Grimm. Isinulat ito ng isang tagahanga ni Grimm na may pangalang Concealed Light. Nakita ni Yeshu ang kanilang binabasa at napabilib sa detalye ng mga nakasulat dito. Sinabi niya kay Tang na isend sa kanya ang link. Ngunit pag alt-tab ni Tang ay nakita niyang may pumatay sa kanyang karakter. Nang pumasok si Yeshu sa laro ay agad siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Huang Shouxian. Sinabi niyang dahil sa husay mag-analisa ng kanilang guild leader, ay nalaman na nito na siya si EQ. Nagulat naman si Huang dahil nasa likod pala niya ang kanilang leader. Nabasa niyang sinabi ni Yeshu na magaling ang kanilang guild leader, kaya nga lang ay mabagal ang kamay nito. Kaya hinamon niya si Yeshu sa isang duel. Pinagbigyan naman siya ni Yeshu at nagharap sila sa arena. Gamit ni Wenshou ang kanyang karakter na isang warlock. Matindi rin ang naging sagupaan nilang dalawa. Ngunit mas may advantage si Yeshu dahil ngayon lang si Yu nakaharap ng totoong unspecialized class. Idagdag pa rito na mabilis talaga ang kamay ni Yeshu. Kaya sa bandang huli ay si Yeshu ang nanalo. Sinabi ni Yu na maraming advantage ang isang unspecialized class. Ngunit habang tumataas ang level nito ay unti-unting nawawala ang kanyang advantage. Sa kabilang banda ang mga class na may specific profession ay unti-unting lumalakas dahil nadaragdagan ang kanilang skills at maaari pang magkaroon ng ultimate kapag umabot na sa certain class level. Tinanong ni Yeshu kung ano ang level limit ng unspecialized class sa kanyang tingin. Sinabi ni Yu na sagad na siguro ang level 95. Sinabi ni Yeshu na tama pala ang kanyang kalkulasyon. Nakita naman ni Huang Shouxian na 20 beses lang ang pinakamaraming pag-iwas na sunod-sunod ang nagawa ng kanilang leader. Tinanong ni Yu na kung siya ang kalaban nito, ay ilang beses niyang sunod-sunod na mailagan ang mga atake ni Yeshu. Sinabi niyang panoorin niya ang video dahil ang unspecialized na EQ ay magiging tinik sa kanilang lalamunan. Kaya paulit-ulit niyang pinanood ang pag-atake ni Yeshu. At sinubukan kung ilang beses niyang mailagan ang mga ito. Nagulat siya nang malaman na 3 sunod-sunod lang na atake ang kaya niyang iwasan. Kaya pumasok siya sa laro at inispam si Yeshu ng duel. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang maingay dahil may binabasa pa siyang article. Ngunit mas nangulit pa si Huang at nagalit dahil hindi siya pinapansin ni Yeshu. Sinabi ni manager na may pumatay sa karakter ni Tang at isinulat niya ang pangalan nito sa ibaba ng monitor. Natulog na si manager.
Maya-maya naman ay may pumasok na isang babae na balot na balot. Siya pala si Sumocheng. Pumasok sila sa laro at napansin niyang marami ang sumusunod sa kanya. Nakatunog naman si Yeshu, kaya agad siyang nakatakas. Sinabi ni Sumocheng na may umambush rin sa kanila ni Ifan, mabuti na lang at nakatakas sila. Bigla namang nag-voice chat si Steamed Bun at sinabing may mga umatake sa kanya. Tinanong ni Yeshu kung napatay ba siya. Sinabi niyang hindi dahil magaling siya. Nahulog naman sa balon ang isang player na naghahanap sa kanila. Dito pala nagtatago si Steamed Bun. Nang atakihin na siya ni Steamed Bun, ay sinabi niyang hindi siya kasama ng mga humahabol sa kanila. At ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang grupo nila Lord Grimm ay upang tulungan silang makatakas. Pinag-aralan ni Concealed Light ang posisyon ng mga humahabol kay Steamed Bun at itinuro sa kanya kung saan ligtas dumaan. Nakatakas si Steamed Bun Invasion at nag-regroup sila ni Concealed Light. Kinamusta ni Yeshu ang lagay niya. Sinabi niyang pansamantala siyang nakalayo sa mga humahabol dahil sa tulong ng bagong kaibigan. Sinabi ni Yeshu na magkita sila sa Kongji Forest. Sinabi ni Sumocheng na may 10 humahabol sa kanya at lahat sila ay level 33. Napaisip si Yeshu kung bakit halos lahat ng humahabol sa kanila ay level 33. Imposible naman na lahat sila ay nagmula sa iisang guild. Kaya na-realize nila na nagsama-sama ang maraming guild upang hantingin sila. Si Huang Shouxian naman ay patuloy pa rin sa pangungulit kay Yeshu ng duel. Kaya sinabihan niya si Huang na puntahan na lang siya sa Kongji Forest. Ngunit nagulat siya nang makita na sobrang daming players ang humahabol kay Yeshu. Sinabi ni Yeshu na hindi ba't gusto mo ng player kill. Tinanong ni Huang kung ano ang ginawa niya at bakit sobrang daming players ang humahabol sa kanya. Sinabi ni Yeshu na dahil ito sa mga ginawa niyang records. Pinagtawanan siya ni Huang at sinabing yan ang napapala ng bully sa mga ordinaryong players. Hindi niya naisip na kasama siya ni Lord Grimm sa isa sa mga records nito. Kaya hinabol rin siya ng mga players. Sinabi ng isa sa mga players na bakit natin hinahabol si Flowing Tree na level 27 lang. Sayang ang oras natin dyan. Nagalit si Huang Shouxian nang marinig ang sinabi niya, kaya siya na ang humabol sa mga players para patayin ang mga ito. At kagaya pa rin ng dati sobrang trash talker pa rin niyang makipaglaban. Nakita ni Huang Shouxian na maganda ang espada ng isang player, kaya hinabol niya ito at pinatay. Nakaramdam siya na may palapit na player at agad niyang sinugod ito. Ngunit siya pala ay si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na masyado na siyang baliw sa PvP at hindi na niya malaman kung sino ang kakampi. Sinabi ni Huang na anong kakampi? Kasalanan mo kung bakit ako nandito. Sinabi naman ni Yeshu na kanina pa niya sinasabing busy siya, ngunit siya itong mapilit. Naisipan ni Huang na atakihin na si Yeshu. Sobrang adik talaga niya sa PvP at sinabing pwede na rito. Ngunit naubusan siya ng mana at tumumba. Kaya nagdahilan siya at sinabi na naubos ang kanyang mana sa pakikipaglaban sa dalawang player na level 33. Kalaunan ay natagpuan na sila ng iba pang mga players. Tuwang-tuwa naman si Huang Shouxian sa dami ng kalaban, at halos maubusan na ng boses sa kakatrash talk sa mga ito. Sinabi ni Lord Grimm na sa sobrang ingay mo, ay hindi na umaabot ang oxygen sa iyong utak. Hindi nagtagal ay mas dumami pa ang mga players na sumusugod sa kanila. Ang matindi pa rito ay paubos na ang supply ng kanilang mana at napapaligiran na sila. Ngunit hindi nagpatinag ang dalawa at sinugod ang grupo ng mga players. Marami nang napatay sila Huang at Grimm, ngunit sobrang dami pa rin ng mga kalaban, kaya nagyabang na ang mga ito at sinabi na wala na silang magagawa dahil napapaligiran na namin kayo. Mabuti na lang at dumating na ang reinforcement nila Lord Grimm. Dumating na sila Sumocheng, Yifan, Steamed Bun, Concealed Light at Tang. Kumpleto na ang grupo nila Lord Grimm. Nagagalit ang leader ng Excellent Dynasty at tinanong kung paano nakalusot sa kabilang grupo sila Soft Mist. Inatake siya ni Huang at pinaulanan ng trash talk. Sinabi niyang mukhang ikaw ang pasimuno ng kaguluhang ito, kaya kailangan mong paghusayan ng hindi ka mapahiya. Ayos na sana ang lahat, ngunit sumabay naman ang mga orders ng customers sa shop. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Yeshu, ngunit patuloy rin ang pangungulit ng mga customers sa kanilang mga order. Sa bandang huli ay nagawa naman nilang tapusin ang lahat ng kalaban. Pagkatapos ng laban ay isa-isang nagsisihan at nagturuan ang mga players na namatay. Sinabi ni Cold Knight na huwag silang magtalo-talo dahil sila ay magkakaalyansa at si Lord Grimm lang ang tunay nilang kalaban. Ang grupo naman nila Lord Grimm ang humanting sa kanila
at isa-isang pinatay ang bawat players na kanilang nakikita. Kaya nag-usap-usap ang mga players sa group chat. Sinabi ng isang player na ang buong team nila ay pinatay nila Lord Grimm pagkalabas nila ng raid. Isa-isa ring nag-iyakan ang iba pang mga players na sumali sa hunting. Dahil madalas na umiikot ang grupo nila Grimm at hindi na sila makapagpa-level. Sinabi ni Yeshu na itigil na muna nila ang paghunting dahil kailangan rin nilang pumasok ng raid upang hindi mahuli ang kanilang level. Ngunit si Huang Shaoshan ay nangungulit na naman at naghahamon ng duel. Napansin ni Huang na nakabuo si Yeshu ng isang magandang lineup na maaring makipagsabayan sa professional scene. Sinabi rin niyang saktong-sakto ito dahil matatapos na ang kontrata ni Su Mocheng sa 1 taon. Nagulat si Yeshu dahil ngayon lang niya ito napagtanto. Sinabi ni Steam Bun na nag-respond na ang boss ng Line Canyon at kasalukuyang nilalabanan ng Tyrannical Ambition. Kaya pumunta na sila roon upang patayin ang buong grupo ng Tyrannical Ambition at kunin ang boss monster sa kanila. Tinanong ni Yeshu kung nagugutom si Su Mocheng. Sinabi niyang gusto niya ng instant noodles, kaya kumuha si Yeshu. Nang makita niya ang nabuo niyang grupo, ay naalala niya ang sinabi ni Huang Shaochan. Kalaunan ay nakatulog si Su Mocheng sa kanyang balikat. Napadaan naman si Tang at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Yeshu na siya si Cleansing Mist. Natuwa naman si Tang nang malaman na dito pala siya naglaro kanina. Sinabi rin niyang doon na lang niya patulugin ito sa kanyang kwarto. Sinabi ni Yeshu na salamat, ngunit aalis rin siya bago lumiwanag. Kinabukasan ay pumunta ang leader ng Tyrannical Ambition sa headquarters ng Team Tyranny. Tinanong ng manager ng clan kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi niyang kailangan niya ng advice tungkol sa sitwasyon ng Server 10. Ngunit nakita nilang abala pa ang kanilang leader na si Han, kaya naisipan niya na kumain muna ng tanghalian. Nagkataon naman na nakita niya rito ang vice leader nila na si Zhang. Matapos nilang mananghalian ay ibinigay niya rito ang flash drive, na naglalaman ng mga video ni Lord Grimm. Pinanood nila ito ni Han, at base sa kanilang nakita, ay napagtanto nilang malaki ang posibilidad na si Lord Grimm ay si EQ. Iminungkahi ni Zhang na pumunta sila sa ika-10 server, upang mas maimbestigahan pa si Lord Grimm. Lumipat ang eksena sa loob ng game. Bigla na lang may umatake kay Lord Grimm. Sila pala ay si Cold Knight at Crowd Lover. At kasama rin nila si Zhang, ang mahusay na tactician at vice leader ng Team Tyranny. Sinugod ni Yeshu ang grupo, ngunit dahil sa command ni Zhang ay nahihirapan siyang makalapit. Kaya binago ni Yeshu ang kanyang sandata at gumamit ng long-range attack. Agad namang nag-counter si Cold Knight base sa utos ni Zhang. Tinanong ni Su Mocheng kung nasaan na siya. Sinabi ni Yeshu na busy pa siya ngayon dahil may kalaban siyang mahusay na pari. Patuloy pa rin ito sa pagbibigay ng command sa dalawang player. Tuwang-tuwa naman sila at inakala na nahuli na nila si Lord Grimm. Hinabol nila si Lord Grimm ngunit natrap sila nito. Nagcast ng skill ang pari ngunit madali itong natakasan ni Lord Grimm. Bigla namang may dumating na isang striker. Inisip nila na kasamahan na naman ito ni Grimm. Ngunit siya pala ang kanilang clan leader na si Han. Agad niyang sinugod si Lord Grimm at pinagsusuntok. Nailagan naman ni Grimm ang lahat ng kanyang tira. Nagulat si Han dahil nagbabago ng anyo ang sandata ni Grimm. Nakita niyang ang mga galaw nito ay kagaya ng mga galaw ni EQ. Kaya sinabi ni Han na hindi ako maaaring magkamali na ikaw yan. Tinanong niya kung bakit siya nagretiro at bakit siya naglalaro lang dito. Sinabi ni Yeshu kung bawal bang maglaro ng computer games ang taong nagretiro. Nagalit si Han at umatake pa ng matitindi. Sinabi niyang nagretiro ka ba dahil hindi na ganun kaganda ang performance ng Excellent Era, kaya mas pinili mo na lang na umalis. Nakalimutan mo na ba ang pangarap natin at ang glory? Bumalik ang eksena 9 na taon na ang nakakalipas. Kung saan si Han at Yeshu ay nagsisimula palang gumawa ng pangalan sa glory. Ngunit matunog na rin ang kanilang pangalan dahil pareho silang hindi pa natatalo sa PvP. At ito ang unang beses na sila'y magkakaharap. Subalit tabla ang naging resulta ng laban. Kalaunan ay sumali sila sa magkaibang grupo. Sinabi ni Yeshu na magiging magkalaban na sila. Sinabi ni Han na lagi naman silang magkalaban. Sa professional stage ay muli silang nagkaharap. Kung saan natalo ni Yeshu si Han at ang Excellent Era ang naging kampiyon. Sinabi ni Han na isang araw ay kukunin ng Tyrannical Ambition ang tuktok ng tagumpay. Makalipas ang 9 na taon ay muli na naman silang nagkaharap. At katulad pa rin ng dati walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa.
Tumigil na sa pag-atake si Han, at sinabi na asahan ko ang iyong pagbabalik. Tumango naman si Yeshu at sinabing magpapahinga lang siya ng 1 taon. Dito na po natapos ang Season 1. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.